Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte ng mundo kayo ngayon nandun, Ngayon po ay araw ng Biyernes. Wow, wow, wow. February 28. Wow. Ano na, Katapusan na ng Pebrero. 2 buwan na nakakaraan simula nung nagbagong taon. Ang bilis talaga. Bilis talaga ng panahon, At talaga namang sa bagay, pag papalapit ng papalapit ang March, medyo umiinit na. Ngayon po ay 41 degrees Fahrenheit at maganda ang klima. Mukhang hindi naman uulan daw. At abot ata ng 57 to 60 degrees today. Bah, magandang balita po yan. At any rate, kamusta po kayong lahat diyan sa Pilipinas? Happy Friday! Thank God it's Friday. Talaga naman, Pag-usapan natin ngayon ang paglabas ng schedule. Naglabas na po ng schedule itong si Chis Escudero. Chis Escudero naglabas na ng schedule ng impeachment trial. Hindi pa po nagsisimula ang impeachment, ha. Hindi ibig sabihin nagsimula na. Naglabas lang po siya ng schedule. Pinaninindigan pa rin niya na hindi dapat session ang Senado regarding uh, impeachment kay Sara Duterte. So naglabas na po siya ng schedule na magsisimula. Ito po ay tinatawag na proposed calendar of Vice President's impeachment trial. So magsisimula daw yun sa June 2, ang kanyang schedule. Magsisimula sa June 2 ang schedule na ginawa niya. Alright, sabihin ko po sa inyo kung anong mga schedule na yan. Sa June 2 daw po ay magre-resume ang session at ipipresent ang articles of impeachment. So yun po ang una, sa unang araw, June 2. Yan po ang unang session pagkatapos ng eleksyon. Tandaan po natin, ang eleksyon ay second Monday of May ng taong 2025. So, pagkatapos noon, ay syempre, by the time na ang June 2 na mag-resume ang session, ay ito pa rin po yung mga lumang senador, ha? Ito pa rin po yung mga lumang senador. Baka yung ibang re-electionist ay naandyan, yung iba siguro ay wala na. So, pero sila pa rin po yung senador, yung mga senador ngayon. Alright, so presentation of articles of impeachment noong sa June 2. Ngayon, June 3, i-convene daw po, convening of impeachment court and oath-taking of incumbent senator judges. So sa kinabukasan, June 3, i-declare nila na sila ay impeachment court at manunumpa yung mga incumbent senator judges. Ibig sabihin, ito pa rin yung mga senador ngayon, to be the judges. June 4, siya. Ito na po, mag-i-issue na po ng summons. Sa June 4, ibig sabihin, padadalhan na ng summons itong si Vice President. Tungkol diyan sa impeachment. Ibig sabihin, para ipakikita sa bibigyan ng papel si Vice President na may nagrereklamo sa kanya for impeachment. Alright? So, pagkatapos po ng June 4, starting June 14 to 24, yan po. Siyempre, yung pong June 4 kasi issuance of summons, tapos ay bibigyan po ng pagkakataong sumagot in 10 days ang nasasakdal o ang CBP, si Vice President Sara Duterte. At June 14 to 24, yan po ay magkakaroon ng reception of pleading. Siyempre, sasagot po yan, magkakaroon ng answer, magkakaroon po ng reply, mga ganun po. And then, 10 araw yun, June 14 to 24. Alright? So, pagkatapos po ng 10 araw, eto na. June 24 to July 25, magkakaroon po ng
pleadings o pre-trial. Pre-trial, ito po ang ito sa ginagawa sa pre-trial, mga stipulation of facts, yung mga kung anong para mapadali ang trial, magkakaroon po ng agreement kung tatanggapin na ba itong ganitong ebidensya, kung tatanggapin siya, siyempre mamarkahan ng evidence, mga ganun po ba, para kung sakaling tanggap ang mga ebidensya, hindi na po mababawasan ang oras ng Senado para magkaroon ng paglilitis. Hindi mo na kailangang litisin pa. I mean, pagtuunan ng pansin ang mga ebidensya na tinatanggap naman. Pero yung mga hindi tinatanggap, natural, yan po ang pagdidebatihan. Yan po. Okay. So, ganun po ang ginagawa sa pre-trial. Tapos, anong sunod? Sa July 28 po, meron ng inauguration, inauguration ng mga 20th Congress, yung mga bagong mga senador at congressman, magkakaroon po ng panunumpa, inagrade sila, Tapos 29 po, July 29 ay magkakaroon ng ang pangyayari ay newly elected senator judges, oath taking. So, yung mga bagong senador, manunumpa. Yun lang po yun. And July 30 ay magkakaroon na ng trial. Mag-i-start na po ng trial. Okay. So, yan. So, most probably, ang talagang start pa ng trial ay sa July 30. Napakatagal po. Ang tagal-tagal. So, ang maaring pabor ba o sino ba ang nakakalamang kung sakali at alam niyo na ang trial or impeachment proceeding ay nagtatagal, Sino ba? Unahin natin, tingnan natin muna ito for this discussion. Sa tingin ko po maraming advantages ito para kay Sara Duterte, Sara Duterte ang nagkaroon. Pagtagal po ng hearing, pagtagal ng simula ng impeachment, ay nagkakaroon po ng malaking advantage kay Sara Duterte. Ano po yun? Unahin natin ang advantage na to. Alam po ninyo na ang mga taong bayan naman sa atin, madaling makalimot. Talaga pong napakadali nilang makalimot. Makikita naman natin yan sa mga nakaraang mga issue na pag natabunan na ang issue na yan ng marami pang pangyayari, ay nakakalimot na ang mga tao. At pag nakalimot na po ang mga tao, siyempre nawawala na sila ng interest sa mga issue. At baka mawawalan na rin ng, alam nyo na, pagkakonti na interest ng mga tao, baka nagagapang na yan. Ganun ba? So, dapat habang naandyan, habang maaga, ay naifa-file ang kaso, na tumatakbo na agad ang kaso para fresh pa sa isip ng mga tao kung ano ang pinag-aawayan o kung ano ang issue sa impeachment, which is accountability. Yan po ng pera ng bayan, ang nawala diyan, Pera ng bayan, hindi po pera ni Sara Duterte yan, Pera ng bayan. Kung papaano niya hinawakan ng pera at saan niya ginastos at kung saan. Yung pananakot na yan sa presidente, di ba? Yan po ang mga issue diyan Okay? Accountability, pwede pa ba siyang pagkatiwalaan ng mga tao? Yan po ang mga issue diyan. Na pag yan ay nagtagal, ay nakakalimutan na po ng mga tao. At pag nakalimutan na ng mga tao, pababayaan na yan. At alam nyo naman to, this is a political exercise.
nakalimutan na ng tao, sasabihin ng mga senador, anyway, wala nang interes sa mga tao. Sige na, gawa na natin ang paraan yan. Nawawala yung focus. Ano? Ganun po ang ibig ko sabihin. Padalwa, pagtagal po ng isang kaso, maaari pong magbago ang maraming sitwasyon. Ano? Ang isa diyan ay posibleng umatras ang mga testigo, magkaroon ng tamper sa mga ebidensya. Ano? Nakalatag po yung mga ebidensya, alam na naman yan, pero baka maya-maya yung mga testigo makausap. Alam niyo naman kung gaano ka-powerful ang mga Duterte. Ano? Iisa-isahin niyang gapangin yung mga testigo na yan, lalo na yung mga vulnerability na small people, at sabihin nating mga empleyado ng DepEd, di ba? Mga simpleng tao lang po yung mga yan. Aba, kumpara nyo naman sa mga Duterte, ha? Pag yan ay nagapang, sinong bagang, siyempre, napakadaling takutin yung mga yan, o ano, hindi natin alam, pero that's the reality. Ano? Patatlo, pagdami ng mga senador na pabor kay Sara. Okay? So, ano ibig sabihin yan? Ano? Ang mangyayari po kasing kasong ito, ang impeachment, ang magkakaroon na ng judges na ito, ang lalabas na judges, ay yung sunod na mga senador sa 20th Congress. Ano? Yung mga bagong senador na po na yan, ang magiging huwes. Ano? Siyempre po, alam niyo po, itong, again, pauulit-ulitin ko, itong ating impeachment is a political exercise. Okay? Sa pagdami po ng mga, it's a number game. Ano? It's a numbers game. Kung marami ang kaalyado ng mga Duterte, natural. Madaling maa-acquit yan, ano? 'Di ba? Ang kailangan lang naman ng mga Duterte ay what? Siyam? Walo? Something like that. 2/3 of the 24. Ano? Okay? So pag kumpleto na po yan, kailangan nila siyam. Ano? Pag 2/3 ay 16. Kailangan po ng 16 na mag-convict. Okay? So, ang mga senador ay nagkaroon ng siyam na pabor para sa kakampi ni Sara Duterte, ay wala na po, ano? Wala na ang impeachment. Tapos na. Okay? Panalo na ang Sara. Ang paapat ay siyempre yung, since ito po ay mga bago din, ano? Bagong mga tawag dito, mga congressman, ano? Mga House of Representatives, bago din po 'yan. Magbabago din po ang miyembro ng House of Representatives. Ngayon, dito sa mga bagong miyembro ng House of Representatives, baka ito pong mga to ay sasabihin, hey, kailangan, hindi kami kasama dati sa 19th Congress, so hindi kami pumapayag ngayon dito sa sa impeachment complaint. Well, pwede nilang gawin yun, ano po? At anong ibig sabihin ng pag ginawa nila yan? Siyempre, yun na naman. Pupunta na naman sa Supreme Court, patatagalin na naman doon ang issue na yan. So, magtatagal lalo ang kaso na impeachment. Napakarami po. So, dito sa mga apat na dahilan, ano? Dito sa apat na dahilan na maaring maging advantage talaga. Napakalaking advantages para kay Sara Duterte. Makakalimot ang taong bayan. Una, posibleng umatras po ang mga testigo. Pagdami ng kakampi ni Sara Duterte sa Senado. Yeah. At siyempre, posibleng magbago ang mga miyembro ng House of Representatives at tanungin ang legality ng impeachment. Yan po ay definitely advantages para kay Sara Duterte. Ano? Ngayon, mapapaisip tayo. Diba? Ito ba talaga, yung bang pag-delay
ng impeachment trial, pag-start ng impeachment trial, ay ano ang tulay na motibo. Okay? Kayo na po ang sumagot diyan. Maaaring yan ay makapabor sa mga Duterte or definitely hindi po yan pabor sa taong bayan. Dahil po ang mga taong bayan ay gusto-gusto na pong simulan yan. Okay? So, hanggang dito na lang po muna muli. Magandang umaga po and happy weekend. Bye-bye!